Tulalang nakatanaw mula sa malayo si Ivy. Habang umaagos ang mga luha sa pisngi niya, tanga ng larawan ng mga magulang, na patuloy na naglalaro sa isipan niya ang alaala ng araw na naaksidente sila. Tila ba sa itong bangungot na kailanman hindi na siya magigising pa. Sana, mapatawad niyo ako, Mom and Dad. Miss na miss ko na kayo. Bulong niya sa sarili. Habang marahang inilalapag ang larawan sa lamesang na palilibutan ng kandila at mga bulaklak. Nang hindi sinasadyang nasagi niya ang isa sa mga flower vase. Malakas itong lumagapak at nagkalat ang mga bubog nito sa sahig. Nagmamadali namang tumakbo palapit sa kanya ang katulong nang marinig ito. Ma'am Ivy, ayos na ho ba kayo? Nasaktan ba kayo? Sorry. Agad niyang tugon bago pilit na yumuko upang pulutin ang mga kalat. Ma'am, ako na po, baka masugatan ho kayo. Wika ng katulong sa kanya. Pero huli na ang lahat. Napangiwi siya sa sakit nang tumusok ang isang parte ng bubog sa kanyang kamay. Napatingin siya sa kanyang nagdurugong palad at hindi makagalaw. Muling pumasok sa isipan niya ang aksidente. Ang mga bubog ng sasakyan at mga dugo sa paligid. Ayun na nga ba ang sinasabi ko, Mami? Nag-aalalang saad ng katulong, bago agad kinuha ang malinis na tela sa tabi upang pigilan ang pagdurugo. Ng isang pamilyar na boses ang narinig niya. At ano nangyayari dito? Napalingon siya sa nagsalita at nakita si Nadia na nakapamewang at matalim na nakatingin sa kanya. Aksidente po nasagi ni Ma'am Ivy ang vase. Ginagamot ko na po yun natamo niyang sugat. Hindi. Hayaan mo yung pilantod na yan. Kasalanan niya yan. So let her suffer. Mataray na wika ng babae. Pero Ma'am Nadia, wala na ang pero-pero. Sumunod ka na lang sa akin kung ayaw mo malikot. Go! Lumayas ka na sa harapan ko. Bulyaw nito at tuluyan na ngang umalis ang katulong. At ikaw naman, very soft and fragile girl. Ano na namang kadramahan to? Di ko naman sinasadya eh. Usal ni Ivy habang pinupunasan ng mga luha. Pwede ba? Tigil-tigilan mo yung kadramahan mo. Stop playing like a sad orphan girl. It's irritating me. Akala mo ba may maaawa sa'yo? Pwes ako palang hindi na eh. Bakit? Sino ba nagsabing nagpapaawa ako? Hindi ko to ginagawa para magpaawa, Nadia. Ang tawag dito pagdadalamhati. Isang bagay na hindi ko man lang sa'yo nakita this past few weeks. How dare you say that? Bulyaw ng babae. I'm grieving for Mom and Dad more than you'll ever know. Talaga ba? Kaya wala kang ibang ginawa kundi magsaya sa clubs. Wala kang karapatang questionin ang paraan ng pagluluksa ko. And between us, ikaw ang walang karapatang magluksa dahil kasalanan mo lahat. Wala akong kasalanan. Aksidente ang nangyari. Hindi ko ginustong mangyari yon. Nagsimulang umagos muli ang luha ni Ivy. Kasalanan mo. At wag mo nga akong iyak-iyakan dyan. Pero sige, dahil mukhang gusto mo naman magdrama, edi bibigyan kita ng dahilan. Kinuha ng babae ang cellphone at isang balita ang pinapanood nito sa kanya. Ayan, balita yan tungkol sa aksidente. Panoorin mo ulit at namnamin mo. Halos isubsob dito sa kanya ang cellphone. Ano ba? Tama na! Oo na. Sana nga ako na lang yung nawala eh. Hindi na sila. Sana nga. Sana ikaw na lang yung nawala. But I think hindi yun nangyari para mag-suffer ka. Because look at you now. Nothing but a disabled person. Natatawang wika ng babae. Ba't ka ba nagkakaganyan, Nadia? Bahagya namang lumapit sa kanya ang babae bago sumagot. Ito ang tatandaan mo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat and you deserve to suffer. Pagkatapos nito, sarkastiko itong tumawa bago naglakad paalis. Mag-iisang buwan na rin mula nang mangyari ang napakalaking dagok sa buhay ni Ivy. Naaksidente silang mag-anak na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang mga magulang at pansamantalang pagkawala ng kakayahan niyang maglakad. At ang masakla pa, galit sa kanyang taong inaasahan niyang karamay. Kaya naman sa mga panahong yun, labis na pangungulila at pag-iisa ang nararamdaman niya. Idagdag pa ang pagiging lulubog lilitaw ng kanyang nobyo. Ngunit kahit ganon,
Pinanghahawakan pa rin niya ang salita at pangako nito. Daniel, love, nasan ka? Kanina pa ako dito sa park, pupunta ka ba? Tanong niya sa nobyo sa kabilang linya. May inaasikaso lang ako. Just wait for me, okay? Okay. Hihintayin kita dito, I love you. Muli na naman niyang pinanghawakan ang sinabi ng nobyo at naghintay. Ngunit ilang oras na ang lumipas. Hindi pa rin ito dumarating. Sinubukan niya itong tawagan pero hindi na ito sumasagot. Ivy. Agad siyang napalingon sa mahinang boses na nagsalita. Ngunit napawi ang ngiti sa kanyang labi nang makitang hindi ito ang boyfriend niya. Ethan, anong ginagawa mo dito? Kasama mo ba si Daniel? Napakamot ng batok si Ethan bago nagsalita. Hindi makakapunta si Daniel. May biglaang emergency na kailangan niya asikasuhin. Emergency? May nangyari ba sa kanya? Wala. Wala nangyari masama sa kanya. Sa trabaho lang yung emergency, huwag kang mag-alala. Nakahinga naman ng maluwag si Ivy. Kung ganon, siguro next time na lang talaga kami magkikita. Malungkot niyang sabi bago inayos ang kanyang wheelchair upang umalis. Wait, alis ka na ba? Sabi kasi sa akin ni Daniel, samahan mo na raw kita. Kung ayos lang sa'yo. No, hindi na kailangan. Dadaan pa ako sa dance hall. Pwede naman kita samahan. Wala naman akong gagawin. I can drive you there. Naguguluhan naman itong tiningnan ni Ivy. Seryoso ka ba? Oo naman. Baka rin kasi magalit sa akin si Daniel kapag nalaman niya pinabayaan kita. Alam mo naman yung kaibigan kong yun. Napakibit balikat na lamang si Ivy. Okay, let's go. Ngumiti naman si Ethan bago ito umalalay sa kanya. Sa loob ng dance hall building, tahimik na pinapanood ni Ivy ang mga batang nagsasayaw. Masaya siya para sa kanila, ngunit hindi niya mapigilang makaramdam ng kirot sa kanyang puso. Alam mo ba, ito yung first building na naitayo ni na mama at dad. Dito ako unang natutong sumayaw at na-inlove sa sayaw. Pagkukwento ni Ivy habang sinasariwa ang masasayang alaala. And you're so good at it. Nakangiting wika naman sa kanya ni Ethan. Yes, Princess of Ballerina they say. Pero lahat ng yun wala na ngayon. Hindi na ako makakasayaw kahit kailan. Huwag mo kang sabihin yan. Ang pagkakaalam ko sabi ng doktor, it's just temporary. May chance pa na makalakad ka ulit, kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Hindi na bali, Ethan. Wala na rin naman yung number 1 supporter ko. Hindi napigilan ni Ivy ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi. Ano ba to? Nakakahiya. Nakita mo pa tuloy yung kadramahan ko. Agad niyang pinunasan ang luha niya at pilit nang umiti. No, it's okay. Hindi kadramahan ang pag-i-express ng nararamdaman mo. I can't even imagine the pain you're going through right now. At ipinagdarasal ko na sana. Malagpasan mo rin ang lahat na ito kahit mahirap. Tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Ivy, marami na ikiramay sa'yo kahit di mo alam. Thank you, Ethan. Tumatak sa isip ni Ivy ang sinabi ng binata. Nagbigay ito ng dagdag na pag-asa sa kanya. Nang araw na yon, marami pa siyang naibahagi kay Ethan. At sa bawat na ikukwento niya ay para bang nababawasan ang bigat na kanyang nararamdaman. Isang araw habang nasa parke, merong kumakalabit sa kanyang likuran. Ethan? May dala akong ice cream para sa'yo. Masayang iniabot ng binata sa kanya ang dala nitong ice cream. Sabi nila, nakakagaan daw ito ng pakiramdam at nakakabawas ng lungkot. Sana kahit paano makatulong. Ako, salamat. Pero hindi ka na dapat nagabala pa. Nga pala, hindi naman sa nagsasawa ako sa'yo Pero bakit parati na lang ikaw ang pumupunta? Nasaan ba si Daniel? Masyado lang siyang busy sa trabaho. Nakita niya ang pag-aalangan sa mukha ng binata at kaagad siyang nagkaroon ng pagdududa. Talaga bang busy lang siya? O baka naman ayaw na ako makita ng sarili kong boyfriend. Kinakahiya niya na ako, tama ba? Ivy, hindi naman sa ganun. Huwag mo na siyang pagtakpan pa, Ethan. These past few days, yun ang nararamdaman ko. Sabihin mo nga sa akin, may ginagawa bang kalokohan ng boyfriend ko? Magsabi ka sa akin ng totoo, Ethan, kaibigan mo rin naman ako. Seryoso siyang tiningnan ng lalaki.
Nakita niya ang pagkahabag sa mga mata nito. Hindi ko na kaya itago sa ito, Ivy. I'm sorry for not telling you sooner. Natatakot ako na baka hindi mo kayanin. Seryosong saad ni Ethan. Marami na akong pinagdaan ng masakit, Ethan. For sure kakayanin ko to. Hindi ko na kayang sikmurain pa ang ginagawa niyang katarantaduhan. Si Daniel at ang kapatid mong si Nadia. I saw them having an affair. Parang sinaksak ng paulit-ulit sa dibdib si Ivy sa ibinunyag ng binata sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad siyang umuwi sa kanila upang kumprontahin si Nadia. Sa labas pa lamang, rinig niya na ang tugtugan mula sa mansyon para bang merong party na ginaganap sa loob. Pagpasok niya, tumambad sa kanyang harapan ng mga bisitang nagsasayawan, nagiinuman at naghahalakakan. Anong nangyayari dito? Tanong niya sa isa sa mga katulong. Hindi rin po namin alam, Ma'am Ivy. Ang sabi lang po ni Ma'am Nadia, meron daw po siyang sineselebrate. Sagot naman ito sa kanya. Nang sandaling yon, nahanap ng kanyang paningin ang kinaroroonan ni Nadia. At naroon nakita niya itong sumasayaw kasama ang kanyang nobyo. Kitang-kita ng dalawang mata niya kung paano magharutan ng mga ito at magtawanan. Mabilis niyang pinagulong ang wheelchair palapit sa dalawa. Mga walang iya kayo! Galit na sigaw niya. Sa sandaling yon ay papatay niya na ang musika sa katulong. At dahil sa lakas ng boses niya napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Oh, look who's here! The dramatic orphan girl and the famous fallen ballerina. O ba't ganyan ka makatingin? Galit ka ba na hindi ka invited? Well, sorry, but it's not your party to celebrate. Mataray pa nitong dagdag. Kailan niyo pa ako niloloko? Ha? Nanginginig sa galit na tanong ni Ivy. Habang halos mamatay na ako sa lungkot, heto kayo? Napakababoy niyong dalawa. Shut up! You shut up! Mga manluloko kayo! Palaban niyang sabi at napasinghap naman ang lahat. Gayon pa man wala siyang nakitang kahit konting bahid ng pagsisisi sa mukha ni Nadia, habang hindi naman makatingin ng diretso sa kanya si Daniel. Hindi ko akalaing magagawa niyo sa akin to, lalo ka na Daniel. Pinagkatiwalaan kita. Love, let me explain. Magpapaliwanag pa sana si Daniel nang biglang sumabat si Nadia. Ba't ba umaarte kang parang hindi ka makapaniwala na mangyayari to? What's so surprising, Ivy? Hindi naman nakakapagtaka na maghanap na iba si Daniel. He needs to be with someone he can be proud of. And that someone is me. Hindi katulad mo, a dramatic handicap. Nakakainsultong wika ni Nadia bago pumulupot sa braso ni Daniel. Totoo ba yan, Daniel? Kaya mo ba ako niloloko dahil sa sitwasyon ko ngayon? Sa kondisyon ko, ganun ba? Tanong ni Ivy, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Tahimik na yumuko si Daniel at doon pumatak ang mga luha niya. Ano, Ivy? Masakit ba? Nang iinis na wika ni Nadia bago inilapit ang mukha nito sa kanya. Kawawa ka naman. Wala nang kumakampi at nagmamahal sa'yo. Isang malakas na sampal ang binigay niya sa babae. Nagulantang ang lahat ng nasa loob sa ginawa niya. Walang hiya kang pilantod ka. May lakas ka pang sampalin ako? Gaganti pa sana si Nadia, ngunit agad na dumating mula sa kung saan si Ethan upang pigilin ang kamay ng babae. Ano ba, Ethan? Nasasaktan ako, ah? Inis na saad ni Nadia. Magsilayas kayo! Hindi nyo na nirespeto si Mama at Dad. Dito pa talaga kayo sa pamamahay nila. Magsilayas kayong lahat! Ikaw ang lumayas. Matapang na saad ni Nadia. Dahil pamamahay ko to? And yes, you heard it right. Ayon sa last will and testament ni Dad, sa akin nila iniiwan ang mansyon na to. Nagulat si Ivy nang ibinalandra ni Nadia sa harapan ng isang papel na nagpapakita ng katibayan. But don't worry, sa'yo naman nila iniwan ng kumpanya. Yun nga lang, I have already talked to the board and suggested na hindi ka fit to run the company dahil sa emotional and physical instability mo. At habang abala ka sa pagdadrama, I have already worked my way in becoming the new CEO of the company. What do you mean? Nagtataka niyang tanong at litong-lito na sa mga nangyayari. Ibig ko sabihin, wala ka ng posisyon sa kumpanya at pinapalayas na kita sa pamamahay ko. Nakangising saad ni Nadia.
Wala ka ng lugar dito, Ivy? Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. You took advantage of my situation, of my grief para kunin ang lahat. Napakasama mo. Wala na akong pakialam sa mga sasabihin mo, Ivy. O ng kahit na sino. I just won. Tanggapin mo na lang. Hindi ko akalaing magagawa mo to, Nadia. Inalagaan ka at minahal ng nanay at tatay ko. At tinuring kitang kapatid pero ito lang ay gaganti mo? Naiiyak sa galit niyang wika. Really? Gusto mo pa ipamukha sa akin na ampon lang ako? Pwes, you may be the biological daughter pero ako na may power ngayon. Kaya guards, palabasin niyo nga yan dito, bilis! Hindi makapaniwala si Ivy sa mga nangyayari. All these years, ang babaeng minahal niya bilang kapatid, ang siya nag-iisang taong magpapabagsak sa kanya. Sa totoo lang, hindi niya na nakilala pa ang Nadia na nasa harapan niya ngayon. Samantala, sa proteksyon ni Ethan, hindi siya nagawang kalad ka rin ng mga gwardya. Tinulungan siya ng binata. Isinama siya nito palayo sa lugar na yon. Paano niya nagawa sa akin yun, Ethan? Naisip ko noon, tama lang na magalit siya sa akin. At baka kaya nagbabago na at tumidistansya sa akin dahil sinisisi niya ako sa pagkawala ng mga magulang namin. Pero ngayon it all makes sense. Ginawa niya yun para magdusa ako at habang wala akong kamalay-malay, sinasaksak niya ako patalikod. Umiiyak na wika niya habang nakaharap sa fireplace. I'm sorry, Ivy. Wala man lang ako nagawang paraan para mapigilan mangyari lahat ng yun. No, Ethan. Labas ka sa mga nangyayari. Hindi rin, Ivy. Dahil baka kung maaga ko lang sinabi, hindi naging ganito kalala ang nangyari. Natakot ako na masira ang pagkakaibigan namin ni Daniel. Pero ngayon ganun din ang nangyari. Natakot ako na dagdagan pa ang sakit na mararamdaman mo. Pero mas lalo ka lang ngayon nasasaktan. I'm really, really sorry, Ivy. Nagsisising wika ni Ethan. It's not your fault, Ethan. It's mine for being stupid. Hindi kita sinisisi dahil hindi mo yun obligasyon. Kagaya ng hindi mo rin obligasyon na tulungan ako tulad ng ginagawa mo ngayon. Kaya nagpapasalamat ako ng sobra sa'yo. It's nothing. Do you remember that our moms were best friends? That makes you a family to me. At handa akong protektahan at tulungan ka kahit anong mangyari, Ivy. Matamlay nang umiti ang dalaga bilang tugon. Ano nang gagawin ko ngayon, Ethan? Walang-wala na ako. Wala na ako mga magulang. At kinuha pa ni Nadia lahat ng iniwan nila para sa akin. She stole everything from me. She betrayed me at sobrang sakit, Ethan. Hindi ko na alam kung makakabangon pa ako. Makakabangon ka. At sinisiguro ko yan. You're brave and strong. Nakita ko yon mula pa noon sa'yo. Alam kong kakayanin mo to. I don't know, Ethan. I don't know anymore. You know, because you're a fighter, Ivy. At nandito ako para tulungan ka. Wala man ako nagawa, kaya nangyari lahat ng ito. Pero sisiguraduhin ko na may magagawa ako ngayon para tulungan ka makabangon. Lalaban ka, Ivy. Para sa sarili mo at para sa mga pinaghirapan ng magulang mo. Kakaibang determinasyon ang naramdaman ni Ivy matapos sabihin yun ng binata. Naalala niya ang lahat ng pinaghirapan nilang pamilya at ang pagtatraidor sa kanya ni Nadia. Tama ka. Hindi rito nagtatapos ang lahat. Kailangan ko ipaglaban ang karapatan ko. Mariin niyang wika. Nang sandaling yon, tinatak ni Ivy sa sarili na babangon siya at babawiin lahat ng ninakaw sa kanya. At sa tulong ni Ethan, unti-unting nais sa katuparan ang muli niyang pagbangon. I'm recommending to level up your therapy treatment and have more advanced exercises, Miss Pascual. Because I'm seeing a very good improvement on your condition. In no time, you'd be fully recovered, meaning you'll be able to dance again. Masayang balita ng doktor kay Ivy. Talaga po ba? Ethan, narinig mo yun? Hindi makapaniwalang saad ng dalaga. Yes, and I'm very happy for you, Ivy. Thank you, Doc, for your help. No problem, Mr. Mendoza. Maiwan ko na kayo. Pagkaalis ng doktor, lalong hindi na itago ni Ivy ang saya. Magagawa ko na ulit makasayaw. I can't believe it, Ethan! Nananabik niyang wika. Di ba sabi ko sa'yo, meron pa pag-asa? Tama ka. You are right and thank you so much for that. Dala ng labis na kasiyahan, nayakap niya ang binata. Sorry, na-excite lang.
It's okay. Pero meron akong bad news, Ivy. Nabalitaan kong pinasara na ni Nadia ang dance hall building ng parents mo. Ano? Ano yun? Hindi niya pwedeng gawin yun. Legacy ng parents namin ang parents ko. But don't worry. I'm finding ways para mapabuksan natin ulit yun. We'll buy it without her knowledge. Pero it will take time. Also, meron na rin magandang progress na binalita sa akin ng lawyer ko about sa last will ng parents mo. For now, I can assure you na malapit nating maayos ang lahat. Wika ni Ethan sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa lahat ng tulong mo sa akin, Ethan. It's been almost 2 years and finally nandito na tayo. Yes, we're this close. Pero gusto kitang tanungin. Ivy, are you ready? Saglit na natigilan si Ivy sa tanong ni Ethan. Malalim siya nag-isip bago nagsalita. Oo, matagal ko na tong gustong mangyari at pinaghandaan. Pinag-isipan ko rin to ng mabuti. And I'm ready more than anything. Lumipas pa ang ilang buwan, maayos nilang inasikaso ang magiging pagbabalik niya matapos magpakalayo ng 2 taon. Habang sumasayaw sa harap ng salamin, pinapakinggan ni Ivy ang balita tungkol sa nagiging unti-unting pagkalugi at pagbagsak ng Pascual Dance Legacy Incorporation. Ang kumpanya na itinayo at inalagaan ng mga magulang niya. Ayon sa balita, ang maling pamamahala ng bagong CEO ang dahilan nito. Nabahala siya sa narinig. Ngunit inisip niya na nalalapit na ang pagbawi niya rito at ibabangon niyang muli ang kumpanya. Di ka pa ba magpapahinga? Bukas na ang most awaited performance mo. Napahinto siya sa pagsasayaw at nakita si Ethan na nakasandal sa pintuan. I just wanted it to be perfect. Isa pa, minsan lang makakapanood na ganitong klaseng performance si Nadia. It's already perfect, kaya magpahinga ka na. Anyway, inabot ko na kay Manang ang mga documents. Nandito lang ako para magpaalam. Salamat sa lahat ng tulong mo, Ethan. After tomorrow, makakauwi na ako sa bahay. Wala ka nang maingay na bisita dito sa rest house mo? Biro ng dalaga. Sa wakas. Natatawa namang saad ni Ethan at kapwa sila tumawa. But kidding aside, you're always welcome here, Ivy. Salamat talaga, Ethan. Sobrang salamat. Sige na, uwi na ako. Magpahinga ka na. Tumango naman siya bago pinanood na umalis ang binata. Muli siyang humarap sa salamin at bumuntong hininga. Kinabukasan, nakahanda na ang lahat. Sumilip si Ivy sa kurtina at nakita niya ang napakaraming tao. Mga kilalang personalidad sa larangan ng pagsasayaw, mga media, staff, at ang mga business partners at board ng kumpanya. Lahat ng mga ito may kaalaman na sa mangyayari. Para sa espesyal nilang bisita, si Nadia. Dumating na si Nadia sa dance hall, kasama si Daniel. Nagtataka siya kung paano yung nagbukas at kung bakit naroon ang lahat. Pagbabalita ni Ethan sa kanya. Kung ganon, let the show begin. Sa eksaktong sandali ng pagpasok ni Nadia sa loob, tumunog ang hudyat ng musika. Unti-unting bumukas ang kortina, napatingin ang lahat na may pagkamangha sa presensya ni Ivy. Is that Ivy? Nagtatakang tanong ni Daniel. Oh my God, that's Ivy! Gulat na saad ni Nadia. Paano nangyari nakakapaglakad siya? Kailan pa siya bumalik? Napakaraming tanong ang halatang gumugulo sa isipan ni Nadia ng mga sandaling yon. Samantala, taas noon namang nagsimulang sumayaw sa saliw ng musika si Ivy, at bawat galaw niya merong kahulugan. Tama ba yung nakikita natin? Nagbabalik na si Ivy Pascual, the princess of ballerina? Oo nga no, at ano to sinasayaw niya? It seems like she's interpreting something. Yun ang naririnig ni Nadia na bulungan ng mga manonood. Buong atensyon ng mga ito na kay Ivy. Napaka-elegante ng bawat galaw nito. Nagpapakita ng kasiyahan, kapayapaan, patungo sa kalungkutan ng isang taong nawalan ng mahal sa buhay. Hanggang sa isa pang dancer ang dumating sa entablado at ang pagsayaw nila nagpakita ng isang kwento. Kwento ng pagtatraidor nito sa kanya, pangaagaw ng kanyang nobyo, pagpapalaya sa kanya, at ang pangaagaw nito ng lahat-lahat. I think we all know kung sino pinoportray ng isa pang dancer.
Sino pa nga ba? Yung wicked niyang kapatid na si Nadia. Nang sandaling yun, parang umusok ang tenga ni Nadia sa narinig. Naiinis niyang pinanood ng bawat galaw ni Ivy. Ngunit hindi roon nagtatapos ang palabas. Dahil maya-maya lang, isang video clip ang ipinalabas sa projection screen. Video ito ng ginawa niyang pamamahiya kay Ivy nang gabing pinalayas niya ito. Sa isang iglap, lahat ng kamera agad na napunta sa direksyon niya. Miss Nadia, totoo ba napapanood sa screen? Tanong ng media. Hindi makasagot si Nadia na para bang napako ito sa kinatatayuan habang umiskapo naman si Daniel upang iligtas ang sarili sa kahihiyan. Pagkatapos ng performance ni Ivy, nagpalakpakan ng lahat. Puno ng papuri tungkol sa kanyang tapang na kayanin lahat at simpatya ang ibinato ng mga manonood. You're a symbol of courage, Miss Ivy. Ano po masasabi niyo tungkol sa taong na nakit sa inyo? Yun ang kabi-kabilang tanong at komento ng media. Gusto ko magpasalamat sa inyong lahat sa pagpunta dito at sa panonood ng sayaw ko. That's the dance of my life. And as you all can see in the video, I was being mocked and betrayed by the person whom I loved and trusted the most. But all was forgiven. Nandito na lang ako para kunin ang mga bagay na dapat sa akin. Ano na naman bang pakulo to, Ivy? Galit na sumugod palapit sa kanya si Nadia, na kanina pa napapalibutan ng media. Tulad ng sinabi ko, nandito ako para bawiin ang lahat ng kinuha mo sa akin. Matapang niyang saad sa babae. Isang sarkastikong tawa ang pinakawalan ni Nadia. Sa tingin mo ba dahil nakakalakad ka na at sa pasayaw-sayaw mo makukuha mo lahat? You may have gained everyone's sympathy right now, pero wala ka pa ring magagawa para mabawi ang bagay na nasa akin na. Bakit mo naman naisip na wala akong magagawa? Well, in fact, it was all mine to begin with. Mariin niyang wika na nagpasindak sa kapatid. O bakit ganyan reaction mo? Dahil ba nabisto ka na sa pamimigay mo ng last will and testament nakuha mo lahat? Napasinghap ang lahat sa narinig. Tama ang narinig niyo. The last will that Nadia presented 2 years ago was fake. It was forged. Nagawang mahanap ng lawyer at investigators namin ang totoo. You're not entitled to the house. It was an inheritance for the both of us. So wala kang karapatan nung pinalayas mo ko dahil sa ating dalawa yon. At sa kumpanya, pinaniwala mo ang lahat na I'm mentally unfit para maging CEO. Wow, napakahusay mo. Nagawa mong gamitin ang pagiging vulnerable ko ng mga panahong yun para agawin sa akin ang posisyon. Dagdag pa niya bilang revelasyon. No! Sinungaling ka, hindi ko sila pinaniwala. Totoo namang unfit ka maging CEO. Proofs and evidence don't lie, Nadia. At alam na yun ang boards ngayon. Nagbotohan na sila to remove you from your position. How dare you? No, how dare you? Ninakaw mo na sa akin ang kumpanya. Hindi mo pa ito inalagaan ng maayos. Muntik mo nang ilubog ang kumpanya pinaghirapan ng mga magulang natin. Ay hindi, mga magulang ko pala. Kasi ampun ka lang. Wow naman, Ivy. Kung makapagsalita ka para bang isa kang dakilang anak. Hindi mabubura niyang kadramahan mo ang realidad na ikaw may kasalanan kung ba't sila na-aksidente. Remember? Kung di ka nagpahatid sa kanila para sa stupid dance performance mo noon, edi sana hindi sila ma-aksidente. Buhay pa sana sila kaya kagagawan mo kung ba't sila namatay. Isang malakas na sampal ang binigay ni Ivy sa babae. Kapal na mukha mo. Para sabihin yan, oo, buong buhay kong sisisihin ang sarili ko dahil doon pero hindi ko yun ginusto. Aksidente ang nangyari kaya wala kang karapatang ipamukha na para bang pinatay ko sila. Walang hiya ka? Walang hiya ka! Galit na sigaw ni Nadia. Ngunit bago pa man siya nito saktan, agad na ito napigilan ng mga gwardya at kinaladkad palabas ng silid na yon. Nasaksihan ng lahat kung paano magwala na parang baliw si Nadia hanggang sa mapalabas ito. Pagkatapos noon, mabilis na nagkumpulan ng media kay Ivy upang marami pang malaman tungkol sa tunay na istorya sa likod ng kanyang pagbabalik. Naging mabilis sa mga pangyayari. Agad na turnover sa kanya ang pamumuno sa kumpanya at nakabalik na siya ng bahay niya habang hindi naman mahagilap ng ilang araw si Nadia. Hanggang sa isang araw, habang nagpapahinga si Ivy sa gilid ng pool, dumating si Ethan. Hindi yata to perfect timing.
Agad na wika ng binata matapos makita siya nakasuot ng bikini. Wait, Ethan! Agad siyang nagsuot ng beach towel. Sorry, hindi ko alam na pupunta ka. Nahihiya niyang wika. Ako dapat mag-sorry, bigla na lang ako sumusulpot. Napakamot sa batok ang binata. Gusto ko lang sanang inform ko sa bagong information na laman ko about kay Nadia. Talaga? Ano yun? She's in a huge debt. Lulong sa casino. Pinabenta niya ang dancehall para ipambayad. Pero hindi sapat yun, kaya pinagdanakawan niya ang kumpanya. At yun ang dahilan kaya muntik na itong lumubog. Pagbabalita ni Ethan. Ako ba pinag-uusapan niyo? Napalingon silang dalawa at nagulat nang makita si Nadia. Pa-sexy itong naglalakad habang naka-two-piece. At saan ka naman nakahanap ng kapal na mukha para magpakita pa dito? Bakit hindi mo tinuloy-tuloy ang pagtatago mo? At bakit naman ako mahihiya magpakita rito at magtatago sa'yo? As far as I remember, may share ako sa mansyon na to. Bahagyang natawa naman si Ivy. I love your confidence para sabihin yan. Pero baka nakakalimutan mo na pwede kitang kasuhan sa ginawa mong pamimeke sa well at sa pagnanakaw mo sa kumpanya. Halatang nasindak ito sa sinabi niya. Pero nanatili pa rin ang kayabangan nito. Go! Hindi ako natatakot kahit umabot pa tayo sa korte. Talaga ba, Nadia? Ba't parang nangangatog niya ang tuhod mo? Halatang nainis si Nadia sa sinabi niya. Ngunit bago pa ito humirit, may isa pang bisita ang dumating. Gulat itong napatingin kay Ivy. I shouldn't be here. Aalis na sana ito ngunit mabilis tong hinila ni Nadia at pumulupot sa braso nito. Don't go anywhere, babe. Hindi ba magsiswimming pa tayo? Pabebing wika ni Nadia upang inisin si Ivy. Pero hindi ko naman alam na kasama si Ivy. Ano bang pakialam natin sa babaeng yan, babe? Let's just enjoy. Nang sandaling yun pumitik na si Ivy. Pwede ba? Umalis kayo dito? Bakit? Nagsiselos ka na ba? Kadiri, kilabutan ka sa mga sinasabi mo. Wala akong pakialam kung maglalandian kayo. Pero hindi na ako papayag na gawin niyo yan ulit sa pamamahay ko. Hoy, kung makaangkin ka naman, may share ako dito, papaalala ko lang ulit. Talaga? Sige, here's the deal. Kapag di pa kayo lumayas dito, papakulong talaga kita. At alam mong hindi ako nagbibiro. You have no right! Protesta ni Nadia. I have every right. Oo, pinamanahan ka ni Mom and Dad. Pero dahil yun hindi nila alam kung anong klaseng tao ka. At ngayon, na alam ko na, pangangalagaan ko lahat ng pinaghirapan nila laban sa'yo. Hindi ko nahahayaang matulad pa sa ginawa mo sa dancehall. Nang sandaling yun, wala nang nasabi pa si Nadia. At dahil pakiramdam nito na pahiya siya, agad itong nagtangkang gumanti sa pisikal na paraan. Hindi naman nagpatalo si Ivy. Buong lakas niyang nilabanan si Nadia, habang sinusubukan naman silang awatin at paghiwalayin ni Ethan at Daniel. Tama na, bitiwan mo na si Ivy. Pag-awat ni Ethan. Oo nga, tama na, Nadia. Bakit ako lang? Sabihin niyo riyan dito sa bruhang Ivy na to. Bulyaw ni Nadia habang hindi pa rin binibitiwan si Ivy. Ikaw ang bruha! Bulyaw naman ng dalaga. Halatang walang gustong magpaawat sa dalawa. At sa gitna ng kanilang pagtatalo ay tinangkang itulak ni Nadia si Ivy sa pool. Ngunit mabilis na niyakap ni Ethan ang dalaga upang makaiwas. At sa isang iglap lamang, si Nadia ang nahulog. Hindi man lang ito hinawakan ni Daniel para sana hindi ito tuluyang malaglag sa pool. Walang hiya kayo! Mapapatay kita, Ivy! Additional na kaso na yan. Wala akong pakialam. Susugod pa sana ito. Ngunit pinigilan na ito ni Daniel. Ano ba? Tama na, umalis na tayo dito. Isa ka pa. Wala ka talagang kwenta kahit kailan. Saad nito bago tumingin kay Ivy. Hindi pa tayo tapos. I will get everything back like I did before. Hintayin mo lang. Baka nga pati yung new boyfriend mo makuha ko rin eh. Parang baliw na humalakak si Nadia bago ito tuluyang hinatid palabas ng mga gwardya. Matagal namang tinitigan ni Daniel sina Ivy at Ethan bago ito tuluyang umalis. Sa loob ng mga nagdaang linggo, paulit-ulit na gumawa ng eksena at tulo si Nadia sa harapan ng mansyon at kumpanya. Talaga bang hindi ka titigil, Nadia? Wala ka na ba talagang kahihiyan? Tanong niya rito habang hawak na ito ng mga gwardya. Ba't ako titigil? Nabasa ko sa last will na kailangan kitang suportahan.
Meaning kailangan bigyan mo ako ng posisyon dito sa kumpanya. Suporta? Wala kang ibang ginawa kundi sirain ang pangalan ko dito. Pati na rin ang kumpanya this past 2 weeks, di ba? Sa tingin mo, bibigyan pa kita ng posisyon? Isama pa natin na minsan mo ng pinagdakawan ng kumpanya. Pasalamat ka ngayon, di kita pinapakulong hanggang ngayon eh. Hindi! Kailangan mo akong bigyan ng posisyon. Kung ayaw mo na may gawin pa akong hindi mo magugustuhan. Pwede ba? Tama na, Nadia. Napapagod na ako makipag-away sa'yo. Pag di ka pa tumigil at nagtino, baka sundin ko na ang sinasabi ng board. Baka ipaba na kita permanently sa kumpanyang ito. Ako na nga lang ang humaharang para hindi ka makulong, Nadia. Dahil kahit papano, pinapahalagahan ko pa rin ang pinagsamahan natin nun bilang kapatid. Sinungaling ka, sabihin mo gahaman ka. Gusto mo lang ako maghirap, walang hiya ka. Hindi napigilan ni Ivy na sampalin ng babae. Ako pa ngayon ang gahaman? Baka nakakalimutan mo. Yung ginawa mo sa akin. Pinalayas mo ako sa sarili kong pamamahay. Inagawan mo ako ng karapatan sa kumpanya kaya wala kang karapatan na sabihin na gahaman ako. Dahil kung ano man ang paghihirap na dinaranas mo ngayon, kasalanan mo yan. Wala pa yan sa sakit na pinaranas mo sa akin nun. How dare you slap me? Gaganti sana ito ng sampal, ngunit nahawakan niya ang kamay nito. Agad na rin ito nahawakan ng mga gwardya. Bitiwan niyo ako! Ivy, hindi pa tayo tapos mag-usap! Hindi na umimik pa ang dalaga. Tumalikod na siya at naglakad papasok ng kumpanya. Naroon pa rin ang sakit na nararamdaman niya sa mga sinasabi at ginagawa ni Nadia, pero sinusubukan niyang huwag magpa-apekto dito. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Ethan. Naaawa ako sa kanya, pero at the same time natatakot ako. Natatakot na ako sa kanya sa mga pagbabanta niya. Hindi ko na talaga siya kilala eh. You don't have to worry about it. Sinabihan ko na ang security na maghigpit. Wala ka nang dapat ipangamba. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Kung wala ka dito, baka tuluyan na ako nabaliw. Hayaan mo, mababayaran ko rin lahat ng tinulong mo sa akin. Bawat sentimo, pangako yan. Natawa naman ang lalaki sa sinabi niya. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Hindi naman kita sinisingil ah. At isa pa, hindi ko naman kailangan ng pera. Naks naman. Gusto mo lang ipamukha sa akin na you're one of the richest men in the city, no? Well, I am. And so what? Grabe ang yabang. Baka nakakalimutan mo nasa teritoryo kita ngayon. Pagbibiro pa ni Ivy dito. Biro lang. Natatawang sabi ni Ethan bago ilapag sa lamesa ang box ng ice cream. Sorry, baka natunan na to sa biyahe kanina. Wow, salamat. Nag-abala ka na naman tuloy para sa akin. Wala yun, basta ikaw. Sinuklian niya ng matamis ng ngiti ang ngiti nito bago binuksan ang ice cream. Ang dami nito paghatian natin to, okay? Naantala ang kanilang pagkain at pagkukwentuhan nang kumatok sa pintuan ng sekretarya niya. Excuse me, Ma'am Ivy. May naghahanap po sa inyo. Sino raw? Nagulat sila nang pumasok sa silid si Daniel. Daniel, anong ginagawa mo dito? Nagtataka niyang tanong sa binata. Gusto kita makausap, Ivy. Agad naman siyang sinenyasan ng sekretarya kung aalis ba ito. Kaya tumango na lang siya dito. Nang tayong dalawa lang sana. Saad ni Daniel habang nakatingin kay Ethan. Hindi naman ibang tao si Ethan kaya dito lang siya. Pwede mong sabihin sa harap niyang kahit anong gusto mong sabihin sa akin. Sigurado ka bang gustong marinig ng boyfriend mo ang sasabihin ko? Or kung hindi mo man siya boyfriend, edi mo kang ayos na naman sana itong sasabihin ko. Please cut the chase, Daniel. Sabihin mo na lang pinunta mo rito bago kita paalisin. Okay. I wanted to apologize. Agad natawa ang dalaga sa unang linyang binitiwan nito. Seriously, ngayon ka pa hihingi ng tawad. Dahil nakakalakad na ako ngayon at hindi ka na mahihiya? Hindi sa ganun, Ivy. Oh please, lumang tugtugin na yan. Let me guess, sasabihin mo nagsisisi ka na sana hindi mo yun ginawa. Hiniwalayan mo na sana si Nadia at ngayon gusto mo maging tayo ulit. Tama ba ako? Wika ni Ivy habang nakakrus sa mga braso. Marahan namang tumango si Daniel bago nagsalita. Pero seryoso ako, Ivy. Nagsisisi talaga ako. Maniwala ka. Ginawa ko lang naman yun noon para protektahan ka.
Masyadong mapamata ang pamilya ko. Hindi ka nila matatanggap, kaya natakot ako at nagawa yon. Isang malakas na sampalan naging kasagutan ni Ivy. Hindi mo alam kung gaano ako katagal hinintay na masampal ka. Para kahit pa paano mabawasan mo lang yung sakit na pinaramdam mo sa akin noon. Yes, I deserve that, Ivy. Talagang deserve mo? Kulang pa yan sa ginawa mong hayop ka. Niloko mo ko. At wag mo ikakatwiran ng pamilya mo. Kung talagang mahal mo ko. Just like I thought you were back then. Hindi mo ako magagawang lokohin. At talagang sa kapatid ko pa? Ha? Nang sandaling yun lumuhod na si Daniel. At hinawakan ang kamay niya. Patawarin mo kung nagkamali ako, love. Huwag mo nga akong tawagin love. Nanditiri ako sa'yo. Hindi mo ako mahal. Ang gusto mo lang, yung pwede mong ipagmayabang. Inagaw niya ang kamay mula rito. Ngunit yumakap ito sa kanyang paanan bago nagpatuloy sa pagmamakaawa. Hindi na nagawa pang manahimik ni Ethan sa tabi. Let go of her, Daniel. Saad niya bago ito hinawakan sa kwelyo at tinulak palayo. Ethan, my loyal friend. Natatawang sabi ni Daniel bago ito tumayo at inayos ang nagusot niyang polo. I should have known na ikaw pala ang sasaksak-sakan patalikod. Hindi kita sinaksak sa likod, Daniel. Naging mabuti akong kaibigan sa'yo. Naging mabuting kaibigan. Pagkatapos mong umepal at ilaglag ako, nagpapatawa ka ba? Gago. Hindi yung mangyayari kung di ka manliloko. Agad namang napikon si Daniel at kinwelyuhan siya. Daniel, bitiwan mo siya! Saad ni Ivy, ngunit parang hindi siya nito narinig. Ang sabihin mo, matagal mo na inaabangan ng girlfriend ko. Kala mo hindi ko alam? I know that you're secretly in love with Ivy. Nung sinabi mo, na para mo na siyang kapatid kasi best friends ang mama niya, I didn't believe that one bit. Alam ko na may pagtingin ka sa kanya. Hinigpitan pa nito ang pagkakakwelyo sa binata na agad namang kumawala. Di ko alam ang sinasabi mo. Oh, come on, Ethan. Hanggang ngayon in denial ka pa rin. Alam naman nating dalawa na matagal mo nang hinahangad na magkamali ako para makaporma ka. Nagkakamali ka. Kahit kailan hindi ko hinangad yun. Nire-respeto ko ang relasyon nyo, hindi katulad mo. Isang suntok ang pinakawalan ni Daniel na agad ginantihan ng sapak ni Ethan. Tumigil na kayong dalawa! Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Yun ang totoo, Ivy. Katotohanan na hindi maamin ang kumag na yan. Pangangatwiran ni Daniel. Kala mo? Kahit di mo sabihin, Ethan, kahit hindi mo aminin, alam ko na matagal mo na siyang gusto. Bago ko pa siya ligawan noon. Alam mo, pero niligawan mo pa rin siya. Sino sa atin ngayon ang traidor? Sambit ni Ethan habang nakahawak sa nagdurugo niyang labi. Finally, yan! Umamin ka na rin. Kita mo, Ivy? Nagpapanggap lang siyang kaibigan pero ang totoo may gusto siya sa'yo. Hindi ko siya gusto. Mahal ko siya. At ako matagal ko na siyang mahal. Kaya't hindi ko masikmura na nagawa mo siyang saktan. Dahil yun ang bagay na hindi ko gagawin sa kanya. Dahil mahal ko siya sa lahat ng bagay na meron siya at wala siya. Gulat na napatingin si Ivy kay Ethan. Naramdaman niya ang sinseridad sa mga binitiwan nitong salita. Samantala, sarkastiko namang tumawa si Daniel habang pumapalakpak. What a confession! Pero dapat siguro tinago mo na lang yan. Dahil alam natin na kaibigan lang ang tingin sa'yo ni Ivy. At paano mo naman nasabi yan? Ikaw ba ako? Biglang saad ni Ivy na nakapagpatigil sa halakak ni Daniel. What do you mean, Ivy? Don't tell me. Agad na pahinto sa pagsasalita si Daniel. Nang walang pasabing hinalikan ni Ivy, ang gulat na si Ethan. No, this can't be. Hindi mo siya gusto, Ivy. Ako pa rin ang mahal mo. Hindi ba nagsiselos ka pa rin sa amin ni Nadia? Hindi makapaniwala ang wika ni Daniel. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Daniel. I don't even like you a bit. Ayos ka lang ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Dahil mula nung araw na nagloko ka, nawala na ang pagmamahal ko sa'yo. Si Ethan, siya na ang mahal ko ngayon at mamahalin ko siya habang buhay. Aangal pa sana si Daniel, ngunit tumating na ang mga gwardya at pinakiusapan na itong umalis. Samantala tulala pa rin si Ethan sa mga nangyari. Ayos ka lang ba? Kukuha ko na ice pack para sa sugat mo. Aalis na sana si Ivy, ngunit agad siyang hinawakan ni Ethan. Sandali. Gusto ko lang sana itanong kung totoo ba yung mga sinabi mo kanina. O sinabi mo lang yun para saktan si Daniel. Nandito ba siya ngayon? Para makita na ginawa ko to? Napangiti si Ivy,
dahil sa napakaamang mukha ng binata bago ito marahang hinalikan. Matamis na ngumiti si Ethan. Kitang-kita ang kilig sa mukha nito. So this is true. At hindi pa naginip. Oo nga. Kung ganun, gusto ko malaman mo na mahal kita, Ivy. Matamis na wika ng lalaki habang hawak ang pisngi ni Ivy. Mahal din kita, Ethan, and thank you for being my new strength and love. Pagkatapos nun, muli silang nagsalo sa matamis na halik. Pakiramdam ni Ivy na mga oras na yun maayos na ang lahat. Opisyal na sila naging magkasintahan ni Ethan. Muli niya ring naibangon ang kumpanya at pinagpatuloy ang kanyang passion sa pagsasayaw. Samantala natapos ng ilang beses na panggugulo at hindi na nagpakita pa si Nadia. Kaya inisip ni Ivy na baka nahiya na rin ito at napagod sa pag-iiskandalo. Isang araw sa parking lot, nagulat si Ivy na makita muli ang sasakyan ni Daniel. Kala ko ba, tinanggal na natin as business partner si Daniel. Ano na naman ginagawa niya dito? Naiinis na tanong ni Ivy. Hindi ko rin ho alam, Miss Ivy. Hayaan niyo po, I'll call the security para paalisin siya. Saad naman ang kanyang sekretarya. No need. Ako mismo magpapaalis sa kanya. Bababa na sana si Ivy sa sasakyan. Nang makita niya si Nadia malapit sa sasakyan nito. Palingalinga ito bago nagsuot ng sombrero at nagbadaling naglakad paalis. Napakunot si Ivy ng kanyang noo. Pakiramdam niya merong mali. Halika na, kailangan nating mahanap si Daniel. Pagpasok sa kumpanya, agad nakita ni Ivy ang lalaki. Naroon ito at kausap si Ethan. Ano na namang nangyayari dito? Daniel, di ba sinabi ko wag ka na dito manggugulo? Ivy, hindi ako nagpunta dito para manggulo. Actually, I'm here kasi gusto ko humingi ng tawad sa inyong dalawa ni Ethan. Nagtatakang tumingin ng dalaga kay Ethan. Totoo sinasabi ni Ivy. He's here to make peace. Pangungumpirma ng kanyang nobyo. Ivy, I'm really sorry sa lahat ng mga nagawa ko. Sa panluloko ko sa iyo at panggugulo ko sa inyo. I'm going abroad tomorrow and I'll be staying there for good. Sana mapatawad mo ako. All is forgiven, Daniel. Nakita ni Ivy na sincero ito kaya napatango siya. Salamat, Ivy. Salamat, Ethan. Pero may isa akong gustong sabihin. Hindi lang para magsimula ulit. Ang dahilan kaya aalis akong mag-isa patungong ibang bansa. Actually, may kinalaman din si Nadia. This past few weeks kasi, she's been acting crazy. What do you mean? Pinahanap na kasi siya ng sindikato pinagkakautangan niya. Ginawa niya pala akong garantor. Kaya ngayon damay na rin ako. Pero hindi lang yan. I feel like she's stalking me. Hindi naging maganda ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. She even threatened me and you, Ivy. Hindi na ako nagtataka. And speaking of her, nakita ko siya na nanggaling sa kotse mo ngayon lang. Hindi ko alam pero masama ang kutob ko. Matapos niyang ipaalam ang nakita, nagmadali nilang tinungo ang parking lot. Matapos may inspeksyon ang sasakyan, napag-alaman nilang natampered ang brake nito. Mabuti naman at nalaman natin to, kundi baka na-aksidente ka na. Oo nga, I knew it. That bitch is crazy. Kukunin ko ang kopya ng CCTV footage nito. Kakasuhan ko siya ng attempted murder. Alam nyo, you should probably check your cars too. Yes, chine-check na rin namin. Pagsang-ayon niya sa binata. Habang nag-uusap pa sila, ini-inspeksyon din ang iba pang sasakyan. Hindi mapakali sa isang tabi si Ivy. Ayos ka lang ba, love? Napapaisip lang ako. Ayon sa investigation noon, nakita nila merong sira ang brake ng sasakyan kaya na-aksidente kami. Kung kayang gawin ni Nadia na mag-tamper ng brake, ibig sabihin, may posibilidad na ginawa niya rin yun noon. Kinakabahang saad ni Ivy kay Ethan. Sa tingin mo ba, magagawa niya yun? Kahit pa paano pamilya niya kayo? Mahirap nang maniwala, Ethan. Pero hindi imposible. Lalo na ngayon napatunayan ko na ibang-iba pala siya sa Nadia na kilala namin noon. Hindi may paliwanag ni Ivy ang bumabalot na pangamba sa puso niya ng mga oras na yon. Sa tulong ng pulisya, magagaling na investigador at abogado, muli nilang binuksan ang kaso. At sa isang napakasaklap na revelasyon, yun ang gumimbal kay Ivy. Napag-alaman nilang edited ang CCTV footage na nakita nila noon.
At sa tunay na kopya, kitang-kita kung paano sinira ni Nadia ang brake ng kanilang sasakyan. Nanghina ang tuhod ni Ivy sa mga natuklasan. Bumagsak siya sa kinatatayuan at halos hindi makahinga dahil dito. Paano niya nagawa to? Napakasama niyang tao! Galit na sigaw niya habang humahagulhol. Tibayan mo yung loob mo. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi maipaliwanag ni Ivy ang sakit at galit na nararamdaman niya. Mabilis namang kumilos ang pulisya upang dakpin si Nadia. Habang nasa sasakyan papuntang presinto, tumawag ang mga pulis at sinabing natunugan ni Nadia ang lahat at tumakas na ito. Hindi siya pwede makatakas. Please Ethan, kailangan natin siyang habulin. Sige, sasama tayo. Pero mangako ka na hindi ka makikialam sa operasyon nila. Tiyak na mapanganib si Nadia at ayaw kita mapahamak. Agad naman siyang tumango at tinungo ang lokasyon na tinutukoy ng pulisya. Sa isang malawak na kakahuyan, pinayuhan sila ng operatiba na manatili lamang sa sasakyan. Ngunit sa likas na pagiging mapilit ni Ivy, hindi niya ito sinunod. Na makalingat saglit si Ethan at mga pulis, agad siyang tumakbo patungo sa malalim na bahagi ng kakahuyan. Nadia! Nadia, sumuko ka na! Sigaw niya habang nililibot ang paningin. Nang isang malakas na hampas sa likod ang naramdaman niya. Kaya ka talaga, Ivy! Galit na saad ng babae, bago hablutin ang buhok niya at sabunutan siya. Mas walang hiya ka! Baliw ka na nga, mamamatay tao ka pa! Sumuko ka na! Huwag mo nang dagdagan pa yung mga kasalanan mo! In your dreams, Ivy. Malakas siya nitong itinulak at pipilay-pilay itong tumakbo palayo. Hindi ako magpapahuli sa inyo ng buhay. Tatalo na lang ako sa bangin kesa makulong. Wala akong pakialam. Kahit tumalon ka dyan, kulang pa yung kabayaran sa pagpatay mo sa mga magulang ko. Hindi ko sila pinatay. Ikaw may kasalanan ng lahat. Hanggang ngayon, yan pa rin ang pinagpipilitan mo. Ay nakitang-kita sa ebidensya na kagagawan mo ang lahat. Bakit, Nadia? Ha? Ba't mo nagawa yun? Paano mo nagawa yun? Kinupkop, inalagaan at tinuring kang anak ng nanay at tatay ko. Ang hindi nila alam, nag-ampun sila ng isang kriminal na katulad mo. Hindi ako kriminal. Depensa ni Nadia sa sarili. Kriminal ka? Pinatay mo yung mga taong walang ibang ginawa kundi mahalin ka. Alam mo ba na marami nagsasabi na mali na inampun ka nila, ma'am, pero pinaglaban ka pa rin nila? Dahil ang katwiran nila, meron sila nakita espesyal sa'yo. Na kailangan mo lang ng tao magmamahal sa'yo. Pero anong sinukli mo? Pinatay mo sila. Di ko sila pinatay. Mahal ko sila at di ko sila ginusto mamatay. Ikaw ang gusto ko mamatay at nadamay lang si Mamat na dahil sa'yo. Natigilan si Ivy sa sinabi ng babae. Napaatras siya na makita sa mga mata nito ang labis na pagkapuot sa kanya. Ikaw dapat na namatay at hindi sila, pero sinira mo yung maganda kong plano dahil sa pagiging pabida mo. Nagpahatid ka pa talaga kina Mama at Dad. Nagulat na lang ako nakasama mo na sila sa sasakyan na ikaw lang dapat ang sakay. Yes, I did tampered with your car's brake because I wanted to fucking kill you, Ivy. I want you dead. Bumagsak ang balikat ng dalaga sa narinig. Bakit, Nadia? Wala naman akong ginawang masama sa'yo, ha? Tinuring kitang kapatid. Bakit? Because you've got everything I ever wanted. Sila Mom and Dad, sila ang pinapangarap ko magulang. Pero hindi ko pa rin yan makuha ng buo dahil sa'yo. You got all the love, the fame, the talent, the freaking company, and even a boyfriend. At ano naiwan sa akin? Wala. Nothing. Hindi totoo yan, Nadia. Masyado lang makitin ang isip mo para makita ang mga bagay na meron ka. Ano yung mga bagay? Wala akong ganun, Ivy. Simula pagkabata, wala akong kahit ano. Kahit tunay ko mga magulang, iniwan ako eh. Wala man na akong bagay na maituring na sa akin. Pero ikaw nasa iyo na yung lahat. At sawang-sawa na ako na lagi na lang nasa anino mo. Oo, alam ko na mahirap yung pinagdaanan mo. Pero hindi yung dahilan para maging mamamatay tao ka. Wika ni Ivy. Kahit ano pang katwiran mo, hindi mababago yung totoo. Pinatay mo sina Mama at Dad, sinira mo yung buhay ko at ngayon pinagtangkaan mo pati sina Ethan at Daniel. Nababaliw ka na at yun ang sabihin mo. Di baliw na akong baliw? Ang mahalaga sa akin na sira ko na ang buhay mo at si Daniel, he deserves to die. Dahil tulad na lahat, tinalikuran niya rin ako. At si Ethan, ewan ko. I just want him to die so that I can hurt you.
Halang na talaga yung kaluluwa mo, baliw! Malakas naman na humalakhak ang babae bago biglang natulala at waring umiiyak. Sila mom and dad, minahal ko sila. Pero siguro ayos na rin na nawala sila. Dahil alam ko naman na kahit kailan hindi nila ako mamahalin ng buo katulad ng pagmamahal nila sa'yo. Hindi totoo yan. Pero masyado ka na nabulag dahil dyan sa inggit mo. At kahit kailan hindi kita mapapatawad sa ginawa mo, nagsisisi ako na minsan tinuring kitang kapatid. At ako? Nagsisisi ako na hindi pa kita napatay noon. Pero hindi pa naman huli ang lahat ngayon. Susubukan pa sanang humakbang ni Nadia upang sugurin siya, ngunit agad naman itong namilipit sa sakit. Huwag kang kikilos na masama. Napalingon si Ivy sa likod. Nakita niya mga pulis na nakatutok ang baril sa direksyon ni Nadia. Mahal. Nag-aalalang sambit ni Ethan bago siya niyakap. Ma'am, mas makabubuti kung susuko na kayo. Hindi ako susuko sa inyo. Wala naman akong kasalanan eh. Bakit? Kasalanan ko ba na naghangad ako ng magandang buhay para sa sarili ko? Kasalanan ko ba na ang tanging paraan para makuha ko yun ay mawala ang babaeng yan sa mundo? Panduduro pa nito sa kanya. Tama na, Nadia. Sumuko ka na lang, wala ka nang kawala. Pagbayaran mo na lahat ng kasamaan mo. Manahimik ka. Nakaya ko makaalis sa orphanage at maampo na isang bilyonaryo. Nakaya ko nasirain ang buhay mo at nagawa ko mapagtaguan at matakasan na makapangyarihang sindikatong iyon. Kaya kung iniisip niyo na ganito na lang ako, basta-basta mahuhuli, pues nagkakamali kayo. Hindi niyo ako madadakip ng buhay, hindi. Pagkatapos sabihin niyo ni Nadia, walang babalang tumalon nito sa malalim na bangin. Napahawak na lang si Ivy sa kanyang bibig sa gulat. Nagsitakbuhan ng mga pulis upang silipin ito. At naroon, nakahandusay at namimilipit ito sa sakit. Naging mabilis ang sumunod na nangyari. Sinugod sa ospital si Nadia, ginamot ito bago tuluyang arestuhin. Naging mabilis ang paggulong ng kaso, patong-patong na krimen ang kinakaharap nito. Makalipas lamang ang ilang buwan, nakuha na rin nila ang nararapat na hustisya. Naging mainit na balita at usapin ang lahat ng nangyari. Halos lahat, nagpupuyos sa galit at nakisimpatya kay Ivy nang malaman ng krimen na ginawa ni Nadia. Samantala mas pinili namang manahimik na lang ng dalaga. Wala siyang ibang pinanalangin sa bawat araw na lumipas, na mawala na ang sakit at galit na nararamdaman niya sa puso. Mom, Dad, kung nasan man po kayo ngayon, sana masaya na po kayo. Dahil ako hindi ko po alam kung magagawa ko pa po bang maging masaya. Ang sakit-sakit po eh. Kinuha ng taong minahal at pinagkatiwalaan ko yung lahat sa akin. Kayo yun. Kasi kayo ang lahat-lahat para sa akin, Mom and Dad. Miss na miss ko na po kayo. Nakaramdam siya ng marahang pag-aplos sa likod niya. Lumuluhang tiningnan niya si Ethan, na nasa kanyang likuran ngayon. Yumakap siya dito. Ang sakit-sakit pa rin, Ethan. Itinuring ko siyang kapatid. I thought the worst she could do was steal everything from me. Pero hindi ko akalaing kasama dun yung mga magulang ko. Lalong hinigpitan ni Ethan ang pagkakayakap sa kanya. Labis itong naaawa sa kalagayan niya. Ilabas mo lang lahat ng sakit na nararamdaman mo. The pain would never go away, but eventually, you'll learn to live with it. At maaasahan mo na palagi ako nandito para sa'yo. Miss na miss ko na sila, Ethan. Sila ang dahilan sa bawat pagbangon ko at sa lahat ng ginagawa ko. Mahal na mahal ko sila. At mahal na mahal ka rin nila. Natitiyak ko na gugustuhin nila magpatuloy ka lumaban. At palagi mo rin iisipin na maraming nagmamahal sa mga magulang mo. Lahat ng mga tao na bigyan nila ng pagkakataong mapaunlad ang talento. At habang buhay silang, magiging buhay sa isip at puso ng mga taong yon. Hindi sila makakalimutan kahit kailan. Mapait nang umiti si Ivy sa binata. Muli niyang pinanghawakan ang mga sinabi nito. Mabilis ngang lumipas sa mga araw, linggo at buwan. Kasama si Ethan, mas pinatatag pa nila ang Pascual Dance Legacy Incorporation. Mas naging bukas pa sila sa madla upang mas marami pa silang matulungan ng mga batang merong potensyal. Hindi pa rin maiwasan ni Ivy na sumagi sa isipan niya si Nadia. Naaalala niya ang unang beses na tinanggap ito ng kanyang pamilya.
Hanggang sa sandaling walang awa siya nitong pinabagsak at natuklasan niya ang kasamaan nito. Ba't parang malalim yata inisip mo, love? Tanong sa kanya ni Ethan. Di ko alam. Pero bigla na lang pumasok sa isipan ko si Nadia. Speaking of Nadia, nabalitaan ko ililipat na raw siya sa mental institution. May mga iba na raw kasi itong kinikilos sa bilangguan. And based on psychological assessment, she's not mentally stable anymore. Really? Okay lang kaya kung dalawin ko siya? Gusto mo ba siya makita? Are you sure? Tumango naman si Ivy bilang tugon. Nang hapon din na yun, binisita nila sa institusyon kung nasan si Nadia. Mula sa malayo, tinanaw ni Ivy ang babaeng minsang tinuring niyang kapatid. Naroon ito, tulalang nakaupo sa wheelchair. Ang pagtalo nito sa bangin, nagresulta ng pagkakaputol ng paa nito. Matagal niya itong pinagmastan. Naawa siya sa kondisyon nito, ngunit naroon pa rin ang galit na naramdaman niya rito. Di ko pa pala siya kayang patawarin, Ethan. It's okay, love. Hindi naman ganun kadali magpatawad. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting naging mapayapa ang puso at isip ni Ivy. Sinubukan niya makausad mula sa masasakit na pinagdaanan. Isang araw, habang masaya siyang nagpa-perform sa entablado, nagulat siya nang bigla na lamang nag-iba ang musika. Napahinto siya sa pagsasayaw at nagulat ang palibutan siya ng mga kapwa mananayaw. Pagkatapos nakita niya ang pagdating ni Ethan, naghiyawan ng mga taong naroon sa pagdating ng binata. Napangiti siya na makita ang letrang hawak ng mga dancers. At hindi niya napigilang maluha nang lumuhod sa kanyang harapan si Ethan at maglabas ng napakagandang singsing. Ivy, you're the bravest and strongest person that I've ever met. Noon pa man isa na ang bagay na yun sa pinakahinahangaan ko sa'yo. And I'll be the happiest man in the world kung papayag kang pakasilan ako. Sinserong wika ng binata. Ethan, you've been there in the lowest moment of my life. At habang buhay ko, ipinagpapasalamat sa Diyos na dumating ka sa buhay ko. Kundi dahil sa'yo, hindi ko alam kung makakabangon pa ako o kung kakayanin ko pa yung lahat. So yes, I will marry you. Matapos isuot ang singsing, nagsalo sila sa matamis na halik at saksi ang lahat sa pinakamatamis na yugto ng buhay niya. Sa araw ng kasal, hindi mapigilan ni Ivy na isipin ng mga magulang. Ngunit, alam niya at nararamdaman niya na masaya ang mga ito para sa kanya. Naging maayos ang kanilang pagsasama at wala na siyang mahihiling pa. Mabuti naman. At sakto lang yung dating natin, oh. Wika sa kanya ng asawa bago umupo sa bakanting upuan. Oo nga, kung hindi malalago tayo. Napangiti naman siya sa sinabi nito at sabay silang napatingin sa entablado. Napahawak siya sa bisig ng lalaki at masaya nilang pinanood ang dance performance ng kanilang anak. Napakaganda at napakagaling niya. Manang-mana sa'yo, love. Habang pinapanood nila ang magiliw na pagsayaw ng kanilang anak, labis ang kasiyahan na bumalot sa puso ni Ivy. Parang nakikita niyang muli ang mga panahong sumasayaw siya at pinapanood din ng kanyang mga magulang. At ngayon, siya na ang nasa posisyon nila at masayang pinapanood ang sarili niyang anak sa parehong entablado at sa parehong talento. Matapos ang performance, agad tumakbo palapit sa kanila ang bata. Mommy, Daddy, mabuti po nakapunta kayo. Of course, baby Abby. We wouldn't miss it for the world. Alam mo, sobrang kinakabahan ang mami mo sa sasakyan. Kala niya hindi kami aabot. Aba, syempre kakabahan ako, no? Gusto ko present ako sa lahat ng magiging performance ng little dancer ko. Thank you, Mommy. Thank you, Daddy. I love you. Nang mga sandaling yon, talagang wala nang ibang mahihiling pa si Ivy. Sa piling ng kanyang mag-ama, pakiramdam niya, muli siyang nabuo. At para bang unti-unti na nitong binubura lahat ng masasakit na pinagdaanan niya. Okay na to. Tama na to. Why don't we grab an ice cream to celebrate? Yehey! Ice cream! Sa wakas, nakakapag-ice cream na rin ako na hindi lungkot ang dahilan. Natatawang sabi ni Ivy sa asawa. Hawak kamay ng kanyang mag-ama, masaya niyang inalala sa isipan na minamahal ng mga magulang. At sa puntong yun, bigla ring sumagi sa isipan niya si Nadia. Hindi niya alam kung paano niya nagawa, ngunit
Naramdaman niya na lamang sa kanyang puso na nais niya na itong patawarin. Ang pagpapatawad niya rito, hindi dahil sa nakalimutan niya na ang ginawa nito sa kanya, kundi upang tuluyan na siya makalaya sa lahat ng sakit na pinaramdam nito sa kanya noon. Tunay na napakahirap ng mga pinagdaanang pagsubok ni Ivy. Nawalan siya ng mahal sa buhay. Inagawan ng karapatan sa mga bagay na pag-aari niya. At higit sa lahat, tinraidor ng taong itinuring pamanding niyang kapatid. Ngunit sa kabila noon, pinili niya pa rin na maging matatag. Sa tulong ng ilang mga taong nagmamahal at sumusuporta, nagawa niyang muling makabangon. Patunay lamang ito na sa ating buhay, kahit gaano man kalaki ang pinagdaan ng pagsubok, tiyak darating ang panahon na malalagpasan din natin ito. Huwag lang tayo mawalan ng tiwala sa Diyos, at patuloy lamang tayong kumapit sa mga taong nariyan palagi sa ating tabi. At balang araw, darating din ang panibagong bukas, at kahit mahirap, matututunan din natin ng muling magpatawad. The End.